Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, pusok sa inyo mga kababayan. Ang pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung tila panganganib po ng tape Bulaga. Mga kababayan, at sana nga hindi sila ipasara kasi nakakalungkot naman. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live po tayo ng mga ganitong klase ng video o issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Ay. Nakakalungkot naman kung ipapasara sila. So anyway, punta naman tayo sa next topic natin. Kayo, nung komento ninyo hingil dito sa lumalabas na balita na malapit ng magwakas etong tape Bulaga. Deserve ba? Deserve? Deserve pa mga kababayan. So ito daw, may kumalat na balita. Punta na tayo sa next topic natin. Ito. Sabi dito, hindi ko na pinanood yung video, pero nakita ko lang yung clip na kung saan nag-stop over itong si Kuya Jose Manalo dito daw po sa dito sa EPT. Mga kababayan, EPT Studio. So ngayon, ang sinasabi dito, ang pinapalabas ng mga vlogger nung kabila, eto look, Jose Manalo nag-stop over sa EPT Studio. Namimiss siguro ang mga dating katrabaho sa EB. Kung ako sa iyo, Jose, huwag mong ipilit ang sarili mo kung di ka happy. Halata kasi sa mukha mo. Balik ka na lang sa EB sa tahanang pinakabasaya. Eto, gusto nyo real talk dito? Gusto nyo real talk dito, mga kababayan? Ako sa totoo lang eto sa ginawa ni Kuya Jose Manalo, nag-stop over siya sa may APT. Walang masama dyan. Para sa akin mga kababayan kasi unang-una, dito nakikita kung gaano kabait etong si Kuya Jose Manalo. Dito nakikita kung gaano kabait ang mga kasamahan ng Tito Vic and Joey. Yung mga legit dabber gods mga kababayan. At kahit ang Tito Vic and Joey mga kababayan, kung may pagkakataon sila, talagang bibisita din sila dito sa APT. Bakit? Dahil matagal nilang naging studio yan. At yung APT yan mga kababayan, ipinagawa yan para sa Tito Vic and Joey, para sa branded na Bulaga, hindi sa mga peke. Ito mga kababayan, ako wala akong nakikita masama dito na nag-stop over etong si Kuya Jose Manalo dito sa APT. Dahil kahit sino naman mga kababayan, kung ikaw may katrabaho ka, at namimiss mo yung mga dati mong katrabaho at mga naging ka-close mo na hindi mo nakasama sa bago mong katrabaho, sa bago mong pinagtatrabahuan, anong gagawin mo? Siyempre, bibisitahin mo. Kukumustahin mo, oy, kamusta ka na? Buhay ka pa pala. Anong balita sa'yo? Kamusta ka na? Alam nyo sa totoo lang, etong sinasabi nilang lumipat si Kuya Jose Manalo dahil hindi masaya sa A80, alam nyo kung ako tatanungin dito, hindi maglalakas ng loob na patulan ni Kuya Jose Manalo yung paglipat dyan sa kabila. Bakit? Dahil pabagsak na yan. Sino ba namang utu-utong tao ang lilipat sa isang lilipatan kung alam niyang babagsak na yon? Alam nyo, nakikita ko dito, kaya pilit nilang inaawitan si Kuya Jose Manalo kasi nakikita na nila, napipredict na nila sa kanilang sarili na pabagsak na yung programa na kanilang sinusubaybayan. Napabagsak na itong programa na ipinagtatanggol ng mga vlogger na ito. At kailangan nila si Kuya Jose Manalo para umangat yung programa na yon. Diba, sa totoo lang mga kababayan na ito, hindi big deal to kasi unang-una napadaan lang naman si Kuya Jose Manalo. At siguro naman sa sobrang pagkababa ng loob ni Kuya Jose Manalo, sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa artista na pinakamabait. Komedyante na pinakamabait. Kasi hindi mapagmatas, hindi mayabang. Nadaanan niya bigla. Nadaanan niya bigla etong APT at bilang pagtanaw ng utang na loob na naging bahagi siya ng APT mga kababayan at meron siya mga naging katrabaho dito, natural, hihintuan niya yan. Kukumustahin niya yung mga dati niyang katrabaho. Anong big deal dyan? Diba? Ayan, tinanggihan nga yung 2M tapos sasabihin babalik. Kaya nga, hindi sa totoo lang mga kababayan eto wala akong nakikitang big deal dito dahil mga kababayan sa totoo lang, kahit pa kalaban, kung ako tatanungin nyo halimbawa meron akong kalabang vlogger,
kahit kalaban ko yan sa pananaw at kami matalik na magkaibigan, hindi mawawala yung pagkakaibigan na yon. Nagkakatalo lang kami sa opinyon at mga kuro-kuro pagdating dito sa SOCMED. Pero yung pagkakaibigan namin, nananatiling magkaibigan pa rin kami. At kung tawagin niya ako, umakita ko siya sa daan yung kanyang tahanan, hihintuan ko yung para kamustahin. Ganon din mga kababayan, yung ginagawa ni Kuya Jose Manalo. May mga katrabaho siyang kaklose dyan sa Tape Bulaga mga kababayan. At kung makikita nyo pa nga, ito, bigyan ko pa kayo ng isang example. Ito ha, yan. Pakinggan natin ito saglit. Sa X na dating Twitter. Okay. Si Mang Rene na dating staff po ng Itbulaga na nakasama po ng TVJ, tumira na naman po sa IG. Eto sabi niya, happy ewan anniversary kasi mismo si Seth Bullet, hindi sure kung kailan nag-umpisa ang Itbulaga, 1979 ba or 1981 o June 2023. Diba guys? Dito pa lang, staff na po ito ng Itbulaga for a longer time na nakasama po ito ng TVJ kaya alam na alam po niya mismo yung inside ng Itbulaga. Kaya yung si Mang Rene na to is talagang nakikita ko lagi po siya nagpo-post sa IG. So kung gusto niyo pong ma-search po yung kanyang IG account, pa-picture niyo po ang pangalan po niya sa IG. At isa ding staff ng Itbulaga noon na umalis din sa Itbulaga ngayon na hindi na po kasi ang TVJ nandun, bumisita po siya mismo sa E80 nung nakaraan. Ito po yung post po ni Mang Rene din. Sabi niya po dito, mabuti pa sa Junakis Chot nakapunta sa E80 kasi may show sila ni MD sa Signal TV5. Chot Fernandez was my assistant sa Bulagaan segment ng EV. O diba guys, pinatunayan po ni Mang Rene. Yan, parang ganyan yan mga kababayan. Ano po, eto nakasama to, etong si Chat Fernandez mga kababayan, nakasama yan ng Tito Vic and Joey dati. Bilang isang nakasama sa trabaho, nang matagal, mamimiss mo yung mga katrabaho mo. Siyempre, anong gagawin mo? Sa mga katrabaho mo na namimiss mo, pupuntahan mo at bibisitahin mo. Or di kaya naman kung napadaan ka ng aksidente, doon sa pinagtatrabahuan mo at makikita mo yung mga katrabaho mo mga kababayan, hihintuan mo yon dahil nga, namimiss mo yung mga katrabaho mo at naaalala mong minsang naging parte ng buhay mo yung mga taong yon. So ganito yung nangyari dito. Eto, na binibigdil nung iba. Kung makikita nyo, hindi nyo ba kita may kausap dito? Si Kuya Jose Manalo, ayan o. Yan o, may kausap dyan. And then kita nyo pa nga o, parang nagbispam pa sila. So ibig sabihin, aksidente lang na napadaan dito si Kuya Jose Manalo at hinintuan niya etong mga naging parte ng buhay niya. So wala pong big deal dito mga kababayan para sa akin. Be proud pa nga tayo kasi nakikita natin kung gaano kabuti ang loob nitong si Kuya Jose Manalo. Hindi siya marunong makalimot kung saan siya nanggaling. Mga kababayan, natuulitin ko yung APT, ipinagawa po yan. Base po sa pagkakaalam ko po mga kababayan, ipinagawa po yung APT para sa Tito Vic and Joey, para meron silang magandang studio doon sa branded na Itbulaga. Para malinaw po ha. Siguro hindi po alam to ng mga vlogger ng kabila. Sa mga kababayan ko, kung tatanungin nyo, yung sinasabi nitong si Bels Pills na mukhang halata sa mukha ni Kuya Jose Manalo na hindi masaya, parang mali ka boy. Siyempre, paano ba naman mga kababayan? Ito para sa akin paano niya nasabing hindi masaya? Kung tutuusin si Kuya Jose Manalo ang isa sa pinakamasayang tao, bakit? Siya yung naging mayor ng buong mundo mga kababayan, ng buong Pilipinas mga kababayan, dahil sa E80. Ano? Kaya hindi po to big deal para sa akin mga kababayan. Yung mga nag-send sa akin ito na gumagawa ng reaction video, alam nyo masasabi ko dito, hindi po to big deal. Ano po, dahil sa isang tao na marunong magpakumbaba at marunong rumispeto ng ibang tao, ganito yung gagawin. Ano po, nakita nyo yung mga dati niyang katrabaho, sa clip na lampasan niya, daan-daanan niya, natural hinintuan niya. Diyan natin makikita kung gaano kabait si Mayor Jose Manalo. So anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Alam nyo ba mga kababayan, napupuno na sa amin yung mga website, yung mga malalapit sa Tape Incorporated na mga pages na tumitira mga kababayan dito na tumitira sa Tito Vic and Joey. Alam nyo ba, may nakita kaming post kanina na kung saan kinakantahan ng board production. Sa totoo lang, hindi ko akalain napapansinin ang mga kasamahan kong vlogger ng mga pages ng Tape Incorporated. So ibig sabihin, napipiko na sila sa pagbablog namin, sa paglalathala namin ng against sa kanilang mga ginagawa na hindi maganda. Kasi kung makikita ninyo, ito kakapost lang 7 hours ago, sabi niya dito, hindi ka ba napapagod
O hindi kaya yung nagsasawa? Ilang months na ito, besh? Oy, Tol Chris Ulo! Ano ba pinaggagawa mo? Eto, Tol Chris Ulo, nakikita mo ba to? Eto, ay grabe, tinitira na si Chris Ulo. Kasi naglabas si Tol Chris Ulo kahapon ng live. Actually, habang nasa sasakyan ata siya nung nagla-live siya or nagbablog patungkol po dito. Etong sinabi niya dito, GMA7 nag-traitor sa Tape Incorporated at Generic Net Bulaga, magsasarado na hanggang Oktubre. Ngayon, nagalit mga kababayan, nagalit yung mga pages na malalapit sa Tape Incorporated at tinitira na si Tol Chris Ulo. Bakit daw hindi tinitigilan etong mga ganitong klase ng issue mga kababayan? Alam nyo, ito lang naman yung masasabi namin Ito lang naman yung opinion namin dyan. Hanggat meron kaming nakikita na mali sa ginagawa ninyo, talagang itatama namin yan. Hanggat meron kami mga balita na nakikita na kailangan bigyan ng linaw sa publiko, bibigyan natin yan ng kaliwanagan para hindi malito yung mga tao. Anong magagawa namin? Nasagap namin yung balitang yon. O kahit nga si Tola Batang Manila Toits naglabas din ng balita patungkol dito na kung saan nga daw ay may lumabas na balita na hanggang Oktubre na lamang etong Tape Bulaga. So anong paniniwalaan natin mga kababayan? Hindi kailangan nating i-analyze at bigyan natin ng kaliwanagan yung balitang lumalabas na yun. Sa totoo lang, etong balitang ito hindi sa amin nagmula yan. Maraming mga tao ang nagbasa sa amin yan at pinagagawa ng reaksyon at pinapaanalisa yung balita na hanggang Oktubre na lamang po etong Tape Bulaga at magsasarado na nga. At papalitan na nga po, mga kababayan, papalitan na nga po ng Sparkly Poro. So ano katotohanan doon? Ngayong naglabas pa ng pahiwatig yung mga vlogger ng Tape Incorporated, ng Tape Bulaga. So ano paniniwalaan natin? Diba? So anyway mga kababayan yan, mga headline caption nyo kasi, lakas makaasar. Bakit marami na bang umiiyak? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman